Pinalitan na ng MMDA ang mga nahuhuli nilang nagkakalat ng basura sa kalsada. Gusto rin daw nilang itaas ang multa sa 5,000 piso. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Tapon dito, tapon doon. Ayan, baha tuloy. Kaya ngayon, hindi na lang sa daanan ng mga tubig nagbabantay ang mga tauhan ng MMDA para alisin ang mga bumabarang basura sa daluyan ng tubig. Kahit umuulan, ready ang mga tauhan at enforcer ng MMDA sa buong Metro Manila. Yan ay para paalalahanan ng publiko na huwag magkakalat. Ngayon kasi, nanguhuli na sila ng mga nagtatapon ng basura. Masdan ang motorcycle taxi rider na ito na pasimpleng itinapon ang kanyang sigarilyo. Kaya ang mga nakabantay na spotter at enforcer, hinuli siya at pinagmulta. Babayaran ko po at hindi na po ulitin. Isa pang upos ng sigarilyo ang basta ng itinapon ng isang lalaking naglalakad sa paligid. Kaya binigyan din ito ng violation ticket. Akit na po kasi ako, nagmamadali po. Huli rin ng isang lalaki na basta nang nagtapon ng balat ng candy. Hindi ko po kasi alam na bawal po kasi tsaka kakaano ko lang dito, first time lang ako dito sa area na to. Sa Quezon City, 500 piso ang multa o 8 oras na pagwawali sa Dolomite Beach sa Manila Bay bilang bahagi ng community service. Nakakalat sa mga sakayan at terminal ang mga enforcer ng MMDA na nanguhuli ng mga iligal na nagtatapon ng basura. Pero dito sa Cubao yung lagi may pinakamaraming huli kung saan umaabot ng 25 ang natitiketan sa isang buong maghapon. Ayon sa MMDA, pumirma na ng resolusyon ang mga mayor sa Metro Manila kaugnay ng pagtataas ng multa na aabot sa 5,000 piso para sa mga magkakalat ng basura. Kailangan pang magpasa ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan para maipatupad ito. Pero mayroon ng mga lungsod na nag-amyenda na ng ordinansa gaya ng San Juan. Aside from the fines, aside from the penalties, dapat talaga from within tayo mga mamamayan, wag na nating hayaan na magtapon pa tayo ng basura kung saan-saan. Dapat po talaga maging disiplinado tayo. Pero ayon sa isang environmental advocacy group, hindi dapat isisilahat sa mga mamamayan ang problema sa basura. Dapat may gawin din ang mga lokal na pamahalaan para mas mapadali ang tamang pagtatapon ng basura. Babalik po tayo dun sa punto na kung hanggat walang maayos yung na garbage collection process at sorting process, yung ating mga LGUs, may magkakalat at magkakalat pa rin mga tao. Kahit po taasan pa nila yan na 5,000 or kung ano man, kung hindi nila maayos yung kanilang solid waste management per LGU, I think it will be just a nonsense penalty po sa mga individual person. Ang pinakamadaling magagawa raw ng mga LGU, maglagay ng mga tapunan ng basura sa maraming sulok ng kanilang lugar. Kasi mga kababayan, patuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno. Nililinis po ang ating kapaligiran, huwag niyo naman pong laging dumihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.